Okay, good day guys, no. Nandito tayo ngayon sa Makiling, Calamba, Laguna, no. Meron kami dito guys na siniservice na Panasonic automatic washing machine. Ang problema nito guys, auto draining, no. So binuksan na ng customer natin. Kung mapansin nyo, nabuksan na itong washing machine na ito. Plano sana i-DIY ng ating customer, kaso hindi niya nagawa. At binabalik lang natin guys yung mga tinanggal na screw na tinanggal ng ating customer, no, kasi nga medyo mali yung natanggal niyang screw para sa kanyang DIY na gagawin sana. Ang problema guys, auto draining ito, no. So ang gagawin namin dito guys, tatanggalin natin, ayusin natin yung auto drain niya, then i-deep cleaning na rin namin, no. So sa mga baguhan guys sa deep cleaning ng ganitong washing machine Panasonic, no, so panoorin nyo po ito kung paano namin ito nililinis yung mga ganitong uri ng washing machine. So ang unang gagawin muna namin dito guys, ayusin muna natin yung continuous draining dito, no. So sa Panasonic guys, usually ang continuous draining ay may mga barya sa loob, no. So ang gagawin nyo guys kapag kayo ay nag-repair ng isang continuous draining ng Panasonic washing machine, ang una nyong gagawin guys, tanggalin nyo talaga yung pinaka drain motor, no. Ang drain motor mayroon siyang bolts, 3 bolts, kailangan nyo siya tanggalin talaga. So ito guys sa ilalim, ito yung yan, oh, yung kulay itim na yan po yung drain motor, no. Yun po yung tatanggalin nyo muna guys para mabilis nyo maikot yung pinaka valve ng drain, no. So itong drain motor na to, ito dapat yung tinatanggal, no, para pag once natanggal nyo na yan guys, mas mabilis nyo makuha yung pinaka drain valve nya, no. So pwede nyo pahigain guys ang washing machine kung gusto nyo talagang makaposisyon kayo ng maayos, pwede nyo siyang pahigain, no, para magawa nyo siya ng maayos. So ito guys ang ginawa namin dito, tinanggal lang natin to yung pinaka drain motor para mabilis na natin mabuksan yung pinaka drain valve, no. So ito guys, may 3 siyang screw. Ang gamit nito guys is number 8, no. So gamit lang kayo ng number 8 na screw. Ayan. Pwede rin, minsan kaya naman ng screwdriver ito, no. So ayan, no, tanggal na natin yan, alisin natin, no. So ito guys, yung valve sa taas, ito guys, so iniikot lang to. Ayan, tingnan nyo. Ayan, videohan natin ito, yan, ito guys, no. Iniikot lang ito guys, no. Ikot lang konti yan para matanggal yan. Ikutin nyo lang. Pag natanggal, pag naikot nyo na yan, pwede nyo siyang bunutin. Ayan, kapag nabunot nyo na, ito kapain nyo dito, ayan. Tulad nito guys, may barya, no. So mayroon siyang piso. Ayan, no. Piso ang kumalang. Kaya nagkaroon siya ng auto draining, no. Kaya dapat guys, kapag naglaba kayo, tanggalin nyo talaga yung mga barya sa inyong mga bulsa, kasi nga yan ang nagkukos ng bara. Ayan. Ayan. So ang gagawin namin dito guys, i-deep cleaning namin ito, no? Kasi yun lang naman ang naging problema nito, yung auto draining. Then i-deep cleaning na namin, no, para makatipid na si customer, no. Kasi nga kung magpapa-repair lang sila, siyempre magbabayad sila ng service fee natin, kaya pinadiretso na deep cleaning, no, para naman makatipid, no. Ayan. So ito na guys, no. So sa mga gusto magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop, no. May mga parts din kami guys, no. PM lang din kayo kung kailangan nyo ng parts, no. May mga parts din kami. So ito guys, ang pag-deep cleaning nito, ang gagawin nyo, mayroon itong mga screw nandito sa taas, no, para matanggal nyo yung pinaka top cover. So nandito guys yung isa sa gilid, yan. Naka-cover yan ng parang silyo, no. No, yan, ito, ayan. So dito rin sa kabila, ayan. Tanggalin nyo rin. Tapos sa likod, ganoon din, may dalawa yan dyan sa likod. Ayan, ito. Yan. So bali 4 yung tatanggalin nyo. Tapos dito naman sa ilalim guys, yung board na ito, buksan nyo. Tapos tanggalin nyo yung pinaka socket dito, naka-connect doon sa display board, para naman matanggal nyo yung pinaka top cover. So ito guys, yung mga socket na tatanggalin. Ayan. Isa, ito yung 2. Ayan, 3, 4. Yan, pag natanggal nyo na yan, pwede nyo na yan guys mahatak yung pinaka
or pwede na matanggal yung top cover, no? So tanggalin nyo na rin yung pagkakabit ng hose, guys. So ang gagawin nyo, ibalik nyo yung cover para naman pag naglinis kayo hindi ito mabasa, no? So para lang ito guys sa mga baguhan lang na hindi pa talaga nagdi-deep cleaning or di pa sanay mag-deep cleaning ng mga automatic washing. So ayan, dito naman sa harapan tinanggal natin yung pulsator. Ang pagtanggal, meron lang yan siya screw na kailangan alisin para mahugot, no? Ayan. So ito guys, nung after natin matanggal yung pinaka hose ng sensor, pwede nyo na to alisin yung top cover para makapaglinis na kayo ng maayos, no? Alisin nyo ito, no? Ayan. So, ayan. So, alisin nyo na, no? Ang na-connect lang dyan, yung mga socket na napunta sa board at saka yung pinaka-host ng sensor. So, yun na yung mangyari, no? So, mas mabilis nyo na siyang ma-deep cleaning kasi tinanggal nyo na yung pinaka-top cover. Ayan. So, ang next natin dito, alisin natin to yung cover ng drum, yung sa gilid. No, alisin natin to. Ayan. Alisin natin to. Yan. So pag naalis na natin to, tanggalin natin yung nuts, no, na naka-lock sa drum para naman mahugot natin. So gamit tayo guys dito ng open rinse, close rinse na 38mm, no, ang gagamitin natin, no. So yung pangbukas namin dito guys, pwede nyo mabili yan sa Lazada, no. Ito, yan. Pwede nyo mabili sa Lazada yan. 200 pesos lang yan sa Lazada. Ayan. So, gamit kayo ng hammer. Pukpukin nyo. Counterclockwise guys yung pagbukas. No? Ayan. Malambot lang to guys yung Panasonic. No? Hindi to tulad sa mga wobble na kailangan mo pa ng impact. Ayan. So, pag natanggal nyo na to guys, tanggalin nyo yung nuts na yan. Ayan. I-next nyo yung pinaka-washer. Meron pa siyang washer yan guys. Kailangan matanggal nyo yan. Kasi pag hindi nyo yan tinanggal, mahirapan kayo maghatak ng pinaka drum. So kailangan yung tanggalin yan, yung pinaka washer dyan. Gamit kayo ng flat screw, tanggalin nyo para mabunot nyo yung pinaka drum. So gamit kayo ng flat screw guys. Ayan. So yan. So, kailangan matanggal nyo yan siya para mabunot nyo yung pinaka-drum, no? Kasi yan nagpapasikip guys sa drum. Kailangan matanggal nyo siya. No? Mayroon siyang washer dyan, no? Para itong sharp, ang sharp ganyan din guys. Meron din siyang washer. Kailangan nyo siya tanggalin para mabunot nyo yung pinaka-drum, no? So, yan. Tanggalin natin. So, yan. Natanggal na, no? So, ang gagawin natin to, aangat na natin to yung drum. Uga-ugain lang natin para maangat na natin yung pinaka drum niya, no? Uga-ugain lang para maangat. So yung video na ito para doon sa mga baguhan, no, na hindi pa alam kung paano mag-deep cleaning ng Panasonic automatic washing. So ayan guys, madumi, no? So ayan, linisin natin to guys, no? Ayan. So gamit tayo ng pressure washer. No? So sa mga nagtatanong kung anong gamit namin doon sa mga matitigas na dumi, Moriatic po yung ginagamit natin dyan, no? So, sobrang tigas na talaga na hindi kaya, gagamitan natin siya ng Moriatic para mabilis natin malinis, no? Lalo na yung mga para nagsisemento na. Ayan. So pangkalasin natin to para malinis natin ng maayos, no? Tanggalin natin to yung mga screw nandito para malinis natin yung mga filter. Ayan. Ayan. So ayan, nalinis na natin, no? Ito. Ayan, pipix na rin natin ito maya-maya. No? So, sa paglinis naman, kung paano siya tinanggal, ganun lang din ibabalik, no? Para naman di kayo malito, no? Di naman, madali lang naman to guys, ibalik, no? Ayan, so, yan, babalik nyo lang siya ulit, then lagyan nyo siya ng lock, no? Ayan, pag nailagay nyo na yan, lagyan nyo na ulit yung lock, pangbalik nyo na ulit yung tinanggal mo, yung washer, yan, tapos yung lock. Ayan. So, higpitan nyo ito guys, kasi pag hindi nyo ito hinigpitan guys, lumuluwag ito sa katagalan, uuga yan. Magulat na lang kayo, hindi na nagda-dryer yung washing nyo, buha balik-balik. Buha ulit-ulit na magkarga ng tubig. Kailangan mahigpit ito guys. Kaya ma-check nyo yan na mahigpit lagi yan, yung lock ng drum. No? So, balik din natin to yung cover. Yan. So, ang Panasonic guys, kahit hindi mo nagimitan ng impact,
malambot siya tanggalin, mabilis tanggalin yung pinaka-lock ng drum. No, ang masakit lang naman sa Panasonic minsan yung pulsator, minsan hindi na siya natatanggal. Yun lang naman talaga yung masakit diyan sa Panasonic. Ayan. So pag naibalik mo na 'yan, kailangan na natin ilagay yung lock, no? Ayan, higpitan natin. Kailangan mahigpit ito, guys, hindi pwedeng maluwag, no? Kasi pag lumuwag ito, sisirain niya yung drum. Kasi hindi na yan siya magtuloy sa pagda-dryer, no? Pabalik-balik yan, yung washing. Kapag sira yung or maluwag itong lock nito. Ayan. So higpitan natin, no? So yan na, no? Higpitan natin. So ibabalik na natin yung cover ng board. So sa amin, guys, binoblower pa talaga namin to. Ayan. Para medyo matanggal yung mga basa-basa dyan. Kailangan mablower siya, no? Ayan. So lagi nyo iboblower, guys, no? Kapag gumagamit kayo ng washing, lilinis kayo ng washing, dapat mayroon kayong blower, no? Tulad nito, yung mga board, bloweran nyo para sigurado, no? Yung mga socket, i-blower nyo, no? Mura lang naman yan, guys, yung blower. Mag-invest kayo nyan, no? Magkano naman yung blower? 500 pesos. Para lang doon sa mga area na basa, no? So ito, guys, kami pag ganito, dahil nililinis din natin to yung pinaka top cover niya, binabaklas talaga namin to, guys, yung board para blower, no? Kasi marami na kami experience nito, guys, na hindi naman natin siya inisprehan directly yung pinaka board, pero natatalsikan siya, guys. Pag inisprehan natin to, guys, yung pinaka lagay ng sabon, pumapasok doon sa board yung tubig, no? So ang ginagawa namin dyan, guys, talagang kinakalas namin to, no? Yung board na ito, binabaklas natin to, no? Para lang i-blower, no? Itong pinaka-display niya. Kasi, guys, ano ba naman yung mali tayo ng 20 minutes or 10 minutes dahil sa pagkakalas nito, at sigurado naman tayo na hindi tayo magbaback job, no? Kasi tulad nito, guys, oh, yan, itong mga area na to, pag inisprehan kasi natin yung lagayan ng sabon, pati ito, guys, dito nababasa yan, no? So ang kailangan natin, i-blower natin yung mga area na to, yung inlet valve, no? Lalo na ito, guys, yung pinaka board, no? Dapat talaga i-blower nyo ito. Kasi, guys, napakamahal ng board nito, no? Kung ito ay masira, guys, gagastos kayo ng mga 8,000. Kaya mas maganda kung sure ball talaga yung paglilinis, no? Kasi ang washing machine, guys, na Panasonic, napakamahal ng parts, no? So ito yung problem talaga sa Panasonic. Napakamahal ng parts, guys, ng Panasonic, no? So kaya kailangan sure ball, no? So yan, binabaklas talaga namin yan. Tapos aalisin yan, yung display na yan. Kasi minsan, guys, napapasok yan, no? May mga experience na kami nito na hindi natin binaklas, no? So meron siyang may tumalsik na tubig, no? Kasi ito, guys, walang protection, no? Ito yung ano sa Panasonic, kasi hindi tulad sa ibang brand na may karon siyang silicone na nakaprotect. Dito wala, guys, open, no? Kaya make sure talaga natin na hindi ito nabasa, no? Kasi napakasilan ito pag nabasa itong portion na ito, yung pinaka-board niya. So ang gagawin natin to, baklasin natin yan, tapos i-blower natin, no? Para sigurado tayo 100% yan na wala tayong maging problema, no? Later on. Kasi mamaya, guys, kapag tayo ay masiraan nito, no? After deep cleaning, biglang bumigay yung unit, obligado magbabayad tayo sa ating customer, no? So mahal yung parts nito, guys, no? So ayan, no? Ayos na, sit up na natin, no? So yun, natapos na natin ito, guys, i-deep cleaning, no? So tatlo kami ang tumitira nito, guys. Halos 1 oras kalahati din namin ito nilinis. Okay, guys, thank you, bye bye.